Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong December 2, taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, kahapon po ay binantayan natin yung itong nabubuong napakalaking bullish candlestick nitong si Shiba Inu. Ayan. At yan nga, umangat siya at nabasag po niya yung major, yan, kumpirmado na po na basag na ang major resistance natin dito. Ayan, kaya update po natin yan. Color coding po natin dito is lahat ng mga kulay red ay mga support or harang dito sa ibaba. Lahat naman po ng mga kulay green ay mga resistance kung saan ay harang sa itaas. Kaya ayan po, ganyan na po yung ating panganibagong mga updated na support and resistance. Ngayon ay sa kanyang pag-angat sa presyo ay pinatamaan po niya yung sunod na minor resistance natin dito na nasa presyong 40 digits 32.22 kung saan ay meron po tayo nakabang rito na isang sell pending order or take profit. Kaya ayan, nakapag take profit po tayo rito kahapon kasi tinusok po niya. Yan, tinusok niya at medyo umatras dito sa ilalim. Nagpapakita po siya na medyo matibay yung minor resistance natin dito. Siyempre, napagod po yung mga bulls. Ginamit po kasi nila lahat ng kanilang pwersa sa pagbasag dito sa isang napakatibay na dating major resistance natin dito. Yan, kasi yung ang market ay meron siyang binasag na isang matibay na resistance or major resistance, nauubos po kasi yung pwersa. Kaya kung pag umabot po siya sa maski minor resistance lamang ay nauuntog siya kasi ubos na po yung pressure. Kaya ayan, kailangan po munang mag-consolidate. Yan, ang resulta nito ay kailangan po munang mag-consolidate or babagsak siya. Babagsak para magkaroon ng correction or pullback. At yan po yung mga paraan kung paano po siya makabawi or makarecover sa kanyang pressure. Yan, particular dito po sa sitwasyon na ito ay ang mga bullish pressure. Kaya ayan, update po natin, maglagay po tayo rito, palitan po pala natin ng isang buy pending order yung ating sell pending order dito. Kaya ayan. Ngayon yung aking panibagong projections po rito ay ayan, syempre para magpatuloy po sa pag-angat sa presyo, itong si Shiba Inu ay kakailanganin po niyang basagin yung minor resistance natin dito sa presyong 40 digits 32.22. At syempre, gaya ng aking sinabi kanina, it's either magko-consolidate po siya or makakaranas po siya ng pullback kung di po niya kayang basagin ito. Ayan, or kung mahihirapan po siyang basagin ito ngayon or kung mauuntog siya rito. Ayan, lagyan po natin ng isang maglagay po tayo dito ng isang pwede po siyang makaranas ng pullback dito. Ayan, palitan natin ng kulay. Ayan. Consolidation or pullback. Ayan, or correction na rin. Ayan, or pullback or correction. Ayan. Kaya habang nauntog po siya rito, ayan, ulitin ko po ulit. Kung nauntog po siya rito, ayan, at di po niya kayang basagin ito, ay maaring mauwi po ito sa pagko-consolidate. Ayan, dito lang sa ilalim ng ating minor resistance line na ito or babagsak po siya rito sa
major support natin dito sa 40 digits 2775 para magkaroon ng pullback or correction. At gaya ng aking sinasabi kanina, gaya ng aking pong sinabi kanina, ay kailangan po ito para makarecover siya sa kanyang bullish pressure o yung kanyang puwersa. Ayan, parang kailangan ito para makapagpahinga siya. Ayan. Pero pagkatapos po ng consolidation na ito or pullback ay madalas po itong sinusundan ulit ng kanyang pag-angat sa presyo para muling subukan yung resistance. Ayan, mukhang para muling subukan niyang basagin ito. At syempre, nandyan na rin po yung chances na babagsak itong si Shiba Inu. Ayan, may chances pa rin na ito po ay bumagsak. Lalong-lalo na kung pag nabasag yung ating major resistance line dito sa 40 digits 2775. Yan, may chances po siya na bumagsak dito. Yan, at ang sunod na support natin dito ay yan, kung sakaling babagsak po ito ay sa tingin ko ay magiging madali na mababasag yung 40 digits 2636 na support kasi halos napakalapit po niyan. At yan po ay yan, yung nasabi kong mabilis po itong mabasag kasi makakaranas po siya ng bearish breakout. Kaya yung possible po na pipigil sa pagbagsak ni Shiba Inu kung sakaling nabasag yung major support natin dito ay ang 40 digits 2359. Yan. Pero wag po tayong mag-alala kasi malabo pong bumagsak muna itong si Shiba Inu kasi napaka-bullish po ng ating signal sa ating dalawang indicators. Yan, yung ating Hall Street indicator ay nag-uumpisa na pong lumaki yung pangangatawan nito. Ibig pong sabihin ay nag-uumpisa na naman pong bumabanat ang mga bulls. Yan, at yung ating QQE mode indicator naman ay ayan, nag-uumpisa na pong lumaki yung mga nag-uumpisa na pong lumaki yung sukat nito noong pang November 27. At yung nag-umpisa rito ay naging kulay blue na. Kapag kulay blue ay confirm na bullish na ang momentum or kalagayan nitong si SHIB. Kaya pag nagtuloy-tuloy po ito ay sa tingin ko ay hindi po siya magtatagal dito sa ilalim ng minor resistance natin dito at magpapatuloy po ito ulit sa kanyang pag-angat sa presyo. Basta ang nakikita natin dito ay tuloy-tuloy na lumalaki ang sukat ng ating mga QQE bar at ganun din ang ating Hall Street indicator. Ayan. Kaya sa mga paparating na araw ay ang aking analysis po rito, ang aking possible analysis po rito ay yan, tanggalin na lang natin ito. Gawin na lamang po nating consolidation kasi mukhang malabo naman po siyang makaranas ng pullback or correction kasi napaka-bullish ng ating mga indicators dito. Kaya ang aking nakikita po na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw is it's either magkakaroon siya ng breakout dito or makakaranas po siya ng consolidation dito. Ayan, pero nakikita ko talaga na ibibigay po talaga lahat ni Shiba Inu ngayon yung kanyang pwersa na basagin ito at posible po siyang makakyat pa dito sa sunod na minor resistance natin dito sa 40 digits 3649. Ayan, kasi napaka-bullish naman po ng ating mga signals dito. Ayan, pagdating po sa mga balita ay abangan na lamang po ninyo yung balita natin mamaya dito kay Shiba Inu. At then, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.